Ako nga pala si Ray Pabian. Ito ang istorya ng mga tattoo ko tungkol sa loob ng kulungan. At kami mga bakla ay Ray na sa loob ng kulungan. Ano po bang gusto nyong itawag namin sa inyo? Ay, Ray, kahit ano. Mami Ray po. Ay, Mami Ray na lang. Sige. Mami Ray. Mami Ray, meron po kayong mga tattoo dito sa mga dibdib po ninyo. Oo. Ito po, nakalagay po dito. Onyo. Onyo. Oo. At saka dito po. Ito ang mga magulang ko to eh. Itong onyok nito, naging asawa ko sa loob. Ano to, advisor. Punta ba siya, Pero siyempre, hindi tayo kagandahan. Pero ang mga lalaki sa loob ng sisigil, sabik sa asawa, di ba? Kaya kami mga bakla doon, binabayaran. Kasi nakulong ako yung 2013 eh. Nahuli ako, dinala ako sa UN, wala naman akong kasalanan, nahuli ako. Kasi dito sa amin, dito sa barrio Sampaloc talaga, puro bahala dito. Kuya ko bahala, kapatid ko bahala. Kaya, siyempre nagpabahala din ako. Alam ko, ibang tatak ako, di ba? Kaya dinatakan ako ng kuya ko ng bahala. Pustong bahala talaga ako eh. Sa maging asawa ko, bahala din. Unang pasok ko doon, siyempre, boring na boring ako, di ba? Boring na boring ako, umiiyak ako. Nakulong ako sa kasalanan, di ba? Nakulong ako, di ba? Wala akong kasalanan. Sa anong po ba, kadahilanan? May dala ako. Ang dala ko, hangir, hindi dala. Naglalaba ako, inuwi nila. Naman daw ako, nagsusa lang ng kulungan. Tapos, siyempre, nadukan. Nag-iisip ka, di ba? Nag-iisip ka. Tapos, sabi ng mayor sa amin na, Ray, huwag ka na mag-isip ng ganyan. Ito, bibili kita ng manicure set. Kaya, doon, hindi man taon ako ng manicure set. Ayan, manicure set. Ayan po yung ginagamit. Oo. Itong set na to. Ito na po mismo yung ginagamit nyo doon. Talaga. Ilang taon na po sa inyo itong set na to, Mami? 2013 pa yun, matagal na. Tapos, di ba, ang manicure doon, 20 pesos lang. Kamay paa, 40 pesos. Ano yun, kailangan pumita ka para hindi ka kumain ng rancho. Rancho, kanin baboy. Totoo lang, munggo na lumuluto ang talong na ang daming sabaw, pero walang laman. Kakain ka ng gulay na tinola, puro buto, walang laman, puro sabaw, di ba? Mami, yun ba yung unang pagkakataon mo na makulong? Siyempre, nag-iisip ka, di ba kasi sa tabi ka lang, umiiyak ka, di ba? Yung selda po na napasukan ninyo, ano po yung mga nandun? Siyempre mga kakos ako, mga lalaki. Pero kasi ang bakla doon, prinsesa, hindi sinasaktan eh. Bali, halo-halo po yun. Pero isang tatak lang yun. Bali, nung mga panahon na yun, Mami Ray, nakahalo ka sa mga lalaki. Paano yung naging pagtanggap po nila sa'yo? Ay, talagang open. Talagang ka. Welcome ko talaga. Hindi pwedeng saktan ng hindi pwedeng Kaya, siyempre, tagal-tagal na rin ako, parang hindi ako mag-isip. Nagmamanigar ako, tapos nagmamasahe ako para kumita ako ng pera. Doon kahit 20-20, di ba? At least, pagkain ko, hindi ako makain ng rancho. Doon po ba sa selda na napasukan ninyo, ilan po kayong LGBT? Marami rin, marami. Marami kayong bakla doon. Meron po bang selda doon na puro LGBT ang nandun? Ay, wala. Halo-halo din. Di ba, nagmamanigar ako. Siyempre, habang nagtagal-tagal na rin, nawala rin yung boring ko, di ba? Tapos yun, siyempre, minsan meron kaming activities na mapuro bakla kami, gano'n. Papalawarin naman sa'yo, ng kulang sa loob eh. Ang bakla dito, hindi pwede saktan na Minsan, siyempre, may lalaking naniligaw sa'yo, gano'n. Yun, mapakasalan ka, pero dadapa kayo sa sa balila, tatakalan kayo 5 beses. Kung tatakalan kayo, yung kasal na kayo. Kaya rin asawa ko ng ibang pangkat, komando. Lahat na nanungkulan nila, nanungkulan ko. Sabihin sana nanungkulan sa kanila. Huwag yung sasaktan itong namin, prinsesa namin ng bahala ito Huwag na namin sinasaktan yung prinsesa namin, babawin namin sa inyo yan. Nabawi talaga pag huwag yung sasaktan ng bakla doon. Kami naligaw po doon sa inyo? Oo, talaga. Marami, hindi na. 4 pa yun. Sige nga, paano po ba yung process? Yung pinaka naaalala yung ligaw? Lahat naman lahat naman yun. Paano yung ginagawa nila? Hindi, dadaanin ka sa, responde, ganon, pagkain, kape, ganyan, suyuin ka pa. Minsan, siya magiging paligo mo. Siyempre, para mawala yung lungkot ko, kasi kaya nakakaano sa amin ng nanungkulan, oy, parang may nararamdaman kami sa inyong dalawa. Gusto nyo bang mapakasal? Sa inyo na kung gusto nyo naman kung Kasi doon ang kasal. Kami kasal na kaming dalawa. Siya hindi pwede siya mambakla. Ako hindi ako pwede manlalaki. Pag nanlalaki ako, may takan na ako, 20. Hiwalay pa ako sa lalaki ko. Paano po yung proseso ng pagkasal doon? Diba? Sila yan, di ba? Parang babasbasa kami ng mayores sa aming mamabasbas.
pagkikising kami dalawa, tapos yung may bangko doon mahaba eh. Wala dapain kami. Yung pantaka na parang ganon, 5 beses kami tatakalan nun. Ganun. Bakit tatakalan po? Siyempre, para sagradong kasal na kayo. Oh, di ba? Sagrado. Hindi salita lang na kasal na kayo. Oo, yun. Kasi parang babae din, parang lalaki, ano din, di ba? May sing-sing din, no? Wala. Ang kinahawakan mo doon, kinasal kayo na kapag nakita mo siyang naglandi-landi sa iba, pwede mo siyang, kaya nahuli mo siya, pwede mo siyang sasaktan na siya ang tatakalan, ako hindi. Paano pa yung mga naging trato nila sa'yo bilang prinsesa? Di ba, minsan, di ba, may nanulok sa akin, kakos ako, ganan, di ba, inaasar ako, o kaya, nasuntok ako, tatakalan yun. Kasi, di ba sabi ko sa iyo, ang bakla dito, hindi sinasaktan, hindi minamahal to, hindi tartarita natin yan Kasi tartaro ang mga lalaki, bahala, tartaro kami, tartarita. Doon, hindi pwedeng yung bakla papatulan mo, susuntokin mo, gano'n, hindi pwede, naku. Ma'am Mary, paano yung kunyari, kasal na kayo nung lalaki na yun? Saan kayo titira nun? Kunyari, mahigaan ako, magtatabihin na kami. Magtatabihin na kami sa higaan. Kaya meron siyang kubol, doon ako matutulog. Sabay kami maligo, gano'n. Hindi pwedeng hindi kami sabay. Kaya sabi ng mayor, baka may ginagawa isa sa akin, di ba? Gano'n. Maraming lalaki, maraming tukso dyan, di ba? Hindi ba kami kasal, naliligo kami mga lalaki, hubot-hubot kami. Kung meski bakla kami, kaya nakahubad ka rin. Kasi pag hindi ka nakahubad dun, kaya nakahubad ka. Pag hindi ka nakahubad, hindi, baka sabihin, supot ka, di ba? Ganun, ganun talaga yung naliligo kami. Walang pakialaman doon, kahit naliligo tayong dalawa, walang pakialaman na pag hindi pa ako kasal, pwede mo na akong yayain, di ba? Ganun kasi mga lalaki, di ba? Takaw sa mga lalaki. Kahit ibang dorm, pag nagustuhan ka ng mayores, mapatawag ka, o kaya kakausapin ng mayores, yung kung pwedeng, ako, pumunta ako doon, para makapag-sit lang, gano'n, tapos babayaran ka ng 1,000, 500, di ba? Siyempre, pang paas din ng gutom yun, di ba? Yung di ba? Sa amin, bakla kami, wala sa amin, di ba? Hindi naman kami babae. Siyempre, huwag naman panit-paninom, baka magkasakit ka naman, di ba? Kami, bago kami lumabas ng dorm namin, nanghalagaan kami, prinsesa namin pag may nangyari dyan, sagot niya ito si Onyok, mabait to, parang wrestler, gano'n siya, mabait siya. Lahat naman nagiging asawa ko din, mabait eh. Marami po yung naging asawa na yun? 4 din yung kasal na yun, iba lumaya. Sige, Ma'am Mary, pwede po may kwento dun sa una. Yun nga, ito nga, di ba, ito nabiyahe. Yan ba yung una? Oo, nabiyahe eh. Nabiyahe sa Munti. Paano kayo nagsimula? Ganun din. Siyempre may asawa siya. Yung asawa niya hindi na pupunta. Doon hindi na siya dinadala. Nililis ako siya ng kuko. Siyempre, naghanap siya ng kalinga. Hindi nanay asawa. Magmamahal. Oo, siyempre. Maski man ikaw, kala mo makulong. Maghanap ka rin eh. Totoo lang. Siyempre, wala naman, hindi naman babae, hindi naman. Ano ba yung sa atin, isang beses lang yun, wala naman. Pag naligo tayo, di ba, wala naman. Pag naranasan mo yung ganun din ang maano mo. Tapos, ano na nangyari kayo? Lang, nabiyahe na sa Munti eh. Wala na, siyempre nadungkot na ako. Ito, meron, hindi ko naman sa akin. Ano naman, ranchero. Gano'n ng pagkain, tiga sandok. Si Eric. Yun naman, nilayaan ako. Lumaya na. Tapos meron akong isa. Pangalawa si Oliver yan. Lumaya din yan, nilayaan ko yan din. Tapos napunta naman ako ng Cuerna. Meron ako naging asawa. Kumando, si Cholo, kinasal din kami noon. Siyempre, pag wala ka ng asawa, pwede kayo uli kasal eh. Pero pag nandun pa sa loob, lumabas na po yung... Oo, pwede kayo kasal, wala. Pero sa labas, kahit nagkikita kayo, hindi naman naging kasal yun sa loob eh. Siyempre, di ba? Sa loob lang yun, sa kulungan lang yun. Pero sa loob, hindi. Kung gusto nyo, pwede naman eh. Kung gusto nyo talagang magsama, ituloy. Pwede naman, di ba? Oo, talagang sa inyo naman yun eh. Kung maganda ka makasama, siyempre tutuloy, di ba? Meron po kayong mga kaibigan na mga LGBT? Ayun, marami, no? Kwento niya naman po sila. Minsan, sa labas kami, nakakaupo kami, lahat kami. Minsan, mayroon papatawag sa amin na, tawag ganyan. Oo, talaga. Ay, tayo, nako. Di ba? Ang ganda ko, di ba? Paano po yung buhay niyo doon sa, kunyari, umaga, yung mga kasama niyo na pag tumatambay kayo kasama? Hindi, umaga, pollen muna, syempre, pollen. Ting, pollen. Natin pipila kami. Pero, pagkagising namin, meron kaming rancho, isang pandesal. Pandesal lang, nasa champurradong puro tubig na walang asukal. Oo, grabe, parang kanin. Naalala ko tuloy. Nakakulong ako. Siyempre, di ba, mahirap makulong, di ba?
Anong magulang mo matanda na, di ba? Hindi makakadala, walang pera. Oo, siyempre matanda na, isa ko walang pera, di ba? Siyempre magtitiis ako. Lahat ng paraan ginawa ko sa kulungan. Nag-manager ako, nag-magasaya ako, naglabada ako ng mga bawat isang t-shirt, 2 piso. Walang hirap ng buhay pag wala. Kaya mula nun, hindi na ako nagpakulong, hindi na ako hanggang ngayon, hindi pa ako nakakulong. Meron po bang isang karanasan dun sa loob na hindi niyo makakalimutan hanggang ngayon? Siyempre, unang-una yung pagkakulong ko, siyempre, di ba, hindi mo makakalimutan yun, hinuli ka mo, wala ka namang kasalanan, wala naman ako sa'yo, di ba, tinuluyan ka, sa hanggang 5 taong kinulong ka, wala ka namang kasalanan, di ba? Yun ang inano ko yun, ano ba kasalanan ko yun, wala naman ako kasalanan, di ba? Bakit gano'n ang batas sa atin, di ba? Itong mga kalyon to, yan, yung mga kalyon yan, sa manicure yan, sa 5 taong ko, araw-araw yung, may manicure ako 2, 3, siyempre, mamili din ng ano yun, ng bagoong. Kasi minsan ulam mo lang doon, bagoong. Kung wala ka talagang pera, ano. Kung ayaw mo kumain ng rancho, bagoong, bibili ka, 10 piso, konti lang, ganun lang ang bagoong. Siyempre, kung balis gutom din, siyempre, di ba, nakakaano. Kaya ako naiyak, naalala ko na yung ganun. Ang hirap pala makulong. Kaya sabi ko sa nanay ko, hindi ako dalawin ko, wala kayong pera. Pero naman ako dito kami, sabi ko meron naman dito kabayan. Yung mga tanong ako, lumakas ang kita ko. Kasi ako pa rin nagpapadala sa nanay ko. Padala ng pera, gano'n. Sa sipag niyo po, kayo po yung nakapag-sustento talaga po. Tiyagaan lang talaga yung anong ganyan. Ang bilin sa amin ng mayores sa amin, ng mga advisor, huwag na huwag kayo makipag-away. Kasi gulo lahat yan. Pag-away ng LGBT, lahat na pati malalaki yan. Gano'n yan. Saka pag napag-away ako, siyempre tatakalan din ako. Anong gusto mo? Tatakalan ka kasi huwag ka na makipag-away, di ba? Kaya ako hindi ako nakakipag-away doon. Pero may nakakaway ako sa lalaki komando. Nunahan ako, sinuntok ako. Ay, nakipag-away ako, talagang sinira ako yung mukha niya. Pero hindi ako natakalan. Kasi, nagkaano ako eh. Ay, siguro ng mga advisor sa mga ano namin, nag-usap eh. Bakit ginagawa yung prinsesa? Di ba, alam niyo naman bawal. Kahit sa inyo, di ba, bawal ang bakla ang saktan? Kasi ang dami nakakita sinaktan ako. Una-una, hindi ako kasalanan eh. Buti na magkagulo rin eh. Nasaktan ako. Ay, yung lalaking ano eh. Yung tinakalan siya ng isang kaban eh. Ang isang kaban doon, 50. Ang pag hindi mo kaya, hawakan ka. Ulo mo sa kapaa mo, hawakan. Tuloy-tuloy yung palong gano'n yun. Pero pag kaya mo, dadapa ka lang. Kasi pag hindi mo kinaya, ano, baka magkalustos ka eh. Baka sumama sa bayan mo pag pinalo ka. Kaya ang palo nun dito. Kaya ako sa tagal ko sa 5 taon, isang beses na ako napag-away, sabi ko hindi na mauulit. Pero lahat ng advisor namin doon, mayor, advisor, jury, lahat, mahal nila ako. Kasi ako lang ang baklang hindi pa sa'yo doon. Minsan mayors ko nga, binibigyan pa ako ng pagkain. Ako nahiya. Sige na rin, huwag ka mahiya. Kasi umano akong sa kanila, mabait ako, ayoko yung ano, di ba? Kasi pag nasa loob ng kulungan, kailangan behave ka. Kahit na minamali ko sila, nagbabait sa akin. Sabi ko, sige na mayat, huwag na kayo magbayad. Hindi Ray, kailangan mo yan. Di ba? Laking tulong sa akin yun, di ba? Laking mga dalaw nila, sa kanila pinapalinis, gano'n. Ako tinatawag niya. Oo, siyempre kasi, siyempre kung ikaw mo, may giro kang ano, di ba? Oo, lahat ng asawa nila, mga anak nila, ako naglilinis doon. Ayoko na makulong. Mahirap. Yung kakainin mo, parang kanin baboy. Ang kanin, may apog. Ang lalaki. Oo, apog. Nalagay sa kanin yun pag niluluto yun. Akala mo ang sandok nila, hindi sandok. Pala. Pinapala yung kanin. Ang pagkain mo doon, parang kanin baboy talaga. Gusto na. Ay, tabi na kami. Siyempre, hindi kami sumasalit, matabi na kami, di ba? Mga lalaki ng ano. Pero pag kailangan na, pwede. Oh, pwede. Bakit hindi? Kung mahalo na yung kakosa mo, hindi mo pa katutulungan. Bawal yun. May nakita sa'yo. Gana, ito, kakosa ko to. Ininom mo siya na, hindi mo tulungan yung kakosa mo. Kakosang mahal mo yan, hindi mo tutulungan. Hindi mo pa masaktan o mamatay yung kakosa mo, hindi mo tutulungan. Tutulungan mo, di ba? Kahit na ganito kami, no? Hindi mo kami, di ba? Relax din yung kami, ano. Kaya nga matartarita kami, no? Ma'am Mary, pwede kayo magbigay ng mensahe sa mga kapwa nyo LGBT, nasa labas o nasa loob na tungkol sa buhay nyo na nangulungan po kayo. Karamihan ata sa LGBT napunta na rin kulungan na ano eh. Kasi iba, sa totoo lang iba, may nakaw, iba nag-aatibayang, di ba? Sa mga akit bahay, di ba? Ang maganda lang sa akin, hindi yung ginagawa nila, hindi ko ginawa.
Kahit alam mo dito sa buong Sampaloc, pagtanong mo si Mama Ray kung kung may kasong nakawala. Wala. Kilala nila sila Mama Ray, mabait. Hindi natin masasabi kasing ganyan, di ba? Iba-iba ugali ng tao, di ba? Bigyan mo sila ng payo, di ba? Hindi sila masusundin. Minsan nakakwento na akong mga batang, ay kung ayaw yung makulong, huwag kayo gagawa ng hindi maganda, di ba? Kasi mahirap makulong. Siyempre, kawawang magulang nyo, kawawa ka. Kung wala kayong pera, sino dadalaw sa inyo? Kaya sabi ko sa kanila, bahala kayo kung ayaw yung sundin yung ko, di ba? Kayo na, dyan, bahala na kayo, di ba? Kasi iba, tiis na ulo. Yung mga kaibigan ko, nakasama ko rin doon, minsan nakita ko dito, gumagawa pa rin sila ng masama. Nagpapasabi din ako sa kanila, siyempre, di ba? Mabait sila sa akin, pag meron sila pagkain, binibigyan nila ako, di ba? Pag meron naman ako, nagbibigay din ako sa kanila, di ba? Huwag kang madama, siyempre, bibigyan mo rin sila. Salamat nga para sa mga kosa ko, kahit hindi ko kakosa na binibigyan ako. May nagpapakatid sa akin ng ganyan, ng grocery, Trato nila na LGBT ako na kahit hindi ko sila kakosa, mabait sila sa akin.